blue o malungkot daw ang mga nagbabalak mag-swimming sa beach na ito sa barangay Lumbocan sa Butuan City, Agusan del Norte sa Mindanao. Kamakailan lang kasi ang kanilang dagat sinakop ng sangkatutak na mga dikya. Jellyfish attack. Nagdagsaan doon. Natatakot na kaming maligo kasi makati sa katawan. Pero ang mas ikinamangha ng mga residente, ang mga dikya, hindi yung mga madalas nilang nakikita na itim o hindi kaya colorless, kundi kulay blue. Mabigi kidaghan. Sa naman yung lumbukan. Kato nga time, naglaglaag ako. Tingala ko kay daghay kayo blue jellyfish. Attack of the blue jellyfish. Ang mga jellyfish o dikya ng Butuan City sa Agusan del Norte sa Mindanao, cute na cute! Kumpul-kumpul kasi at blue na blue. Pero alerto pa rin dahil ang mga ito, makate. Ayon kay Parley, ang tawag nila sa kanilang lugar sa ganitong mga jellyfish, bongkatol. Nagulat talaga kami kasi marami. Dati nakakita na ako ng blue jellyfish dati pero hindi ganyan karami. Nasa 16 centimeters ang laki nito, parang payong ang ulo na nag-i-illuminate o parang umiilaw sa ilalim ng tubig. Ang nagbibigay kulay sa jellyfish ay ang symbiotic na algae na tinatawag na zooxanthellae. Itong algae na to ay nagbibigay ng kulay at pagkain na rin sa mga jellyfish. Ang blue jellyfish na nakita doon sa Lumbukan ay Acrometoides purpurus. Meron din siyang sting, pero mild lang po yon. Bagamat nakahahalina ang itsura, huwag magpapaloko. Medyo nakaka-apekto sa mahilig maligo ng dagat. Sa swimming pool na lang muna. Ang mga galamay kasi ng bungkatol o Acrometoides purpurus nagtataglay ng toxins o lason na kapag dumikit sa ating balat, maaaring magdulot ng pamamaga at pangangati. Ang mga jellyfish ay merong nematocysts or stinging cells. Ito ay ginagamit nila to stun, capture, and eventually eat their prey. Pwede itong magdulot ng allergic reaction. Si Cindy, sa takot na madikit dito ang dalawa niyang anak kapag naliligo sa dagat. Kumuha ko ng stick, kinahig ko siya papuntang buhangin para po tabunan ng basura. Pero Nadulas yung stick, yung basang galamay po ng jellyfish, malsik po sa mata ko. Parang nilagyan po ng sili yung mata ko, napakahapde, masakit siyang ipikit. agad nilapatan ni Cindy ng first aid o paunang lunas ang kaliwa niyang mata. Nilagyan ko po ng cold compress. Pagka-uwi ko, doon ko na po hinugasan ng tubig. 2 araw na namaga ang mata ni Cindy. Parang tinutusok-tusok. Ng mga 3 araw, nawala din naman, kaya di na po ako nagpa-doktor. Kung mayroong nakadikit na kaunti sa mata nun, dapat talaga salt water yung ipanghuhugas. Pag nahugasan na completely, 30 seconds to 1 minute mong babanlawan yon, dalhin agad sa ospital. Ang mangingisdang si Jonas, naperwisyo raw ang kabuhayan dahil sa pagdagsa ng mga bungkatol. Hindi na sila makapagladad ng lambat nila kasi marami kasing jellyfish. Pag bira nila, jellyfish yung makuha. Sobrang dami, ang lawak dito. Umabot pa doon sa Purok 12. Dati, 10 to 20 kilos ng isda ang kanilang nahuhuli kada araw. Kikita ka ng 5,000 isang araw. Pero ngayon, Ang iba, nagsapalaran, wala namang kuha o ang huli. Pero 1 kilo, 1/2 kilo, ganun lang. kaya ang ibang mandaragat dumiskarte muna ng ibang trabaho. Kaya yung iba na trabaho ng construction, nangutan ako ng isda doon sa Coco Ibinta. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay may mga livelihood assistance. So, pwede po sila na makipag-ugnayan sa LGUs. Ganahan ko maligo diha. Jellyfish attack. Hindi lang kabuhayan ang naapektuhan ng mga dikya, pati na rin buhay. Umaga nitong March 24, nagpaalam ang anak ng mag-asawang Renon at Priscilla na si April na maligo sa beach malapit sa kanilang bahay sa Araceli, Palawan. Pero wala pang 1 oras mula nung nakaalis ang bata. Tinawagan na lang kami dito sa bahay bigla na nadisgrasya na nga yung anak ko. Ang kaliwang braso ni April nadali ng dikya na kung tawagin sa labay.
Hindi gaya ng blue jellyfish ng Butuan, puti ang ulo nito at kulay brown ang mga galamay. Sa Ingles, kilala itong box jellyfish, isa sa pinakadelikadong uri ng jellyfish. Yung kasama niyang naiwan doon sa dagat, yun yung naghila sa kanya papunta sa dalampasigan. Usually, ang first aid na pwedeng gawin, buhusan ng acetic acid or vinegar for 30 seconds para sa agarang pagbitaw ng tentacles nito. O kaya naman, i-immerse sa mainit na tubig na hindi nakakapaso. Si April, agad isinugod sa Rural Health Unit o RHU ng Araceli. Kita na lang namin si Nining, naka-oxygen na. Pinapump na lang nila yung anak ko. Halos itim talaga sa kamay. Abot siguro ng mga 6 na pulgada rito yung haba niya eh. Kalaunan, binawian din siya ng buhay. Ang sanhi ng pagkamatay ni April, anaphylactic shock, secondary to jellyfish sting. Ang tinatawag natin na severe allergic reaction. Ang venom ng particularly yung box jellyfish, matindi yun. Marami siyang iba-ibang uri ng proteins na pinagsama-sama. Ngayon, lahat ng epekto nila sabay-sabay. Anay, Joy, masaya ka na ngayon. Kung saan ka man naroroon. Kung saan naman ngayon yung anak ko, yung isa na nasa maayos naman yung kinalalagyan niya ngayon. Samantala, para magsagawa ng tinatawag na physiochemical parameters, ang mga kawani ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Caraga Region nagtungo sa Barangay Lumbokan para tignan ang pagdagsa ng blue jellyfish doon. Para po malaman natin yung water quality niya in terms po ng dissolved oxygen, yung ammonia, kung yung mga ibang nutrients na nasa tubig po. Maaring dahilan yung mainit talaga na temperature natin ngayon. Yung previous na weeks, yung heat index po natin ay mabot ng 40 to 42. Based sa biology ng jellyfish, favorable talaga niya yung mainit na temperature. Isang indicator din na pag lumabas ang mga jellyfish, wala masyadong predator na kumakain sa kanila. Mahirap talaga ma-address yung climate change para maibalik yung balance sa ecosystem natin. Kailangan talaga ang fisheries management. Samantala, para masigurong walang madidisgrasya sa mga bungkatol, Pinasasabihan ko yung mga tanod, bantayan niyo yung tabing dagat, titingnan niyo kung may maliligo. Tsaka yung President, automatic na yan sila nagpunta doon pag umaga. sa mga hahabol pa sa outing, mag-ingat pa rin sa mga dikya. Wala man daw kasi silang mga uta kapag dumampi sila sa ating mga balat. Ang posibleng pinsalang dulot nila para na rin nila tayong nautakan. Sa Sultan Kudarat, meron silang tinatawag at pinipilahan na Doc, bagamat hindi naman doktor, kundi faith healer. At ang gamit niya sa pagdiagnose ng mga sakit, itlog. Tsak mangingitlog ng mga tanong ang mga dadayo sa compound na ito sa Banga, South Cotabato. Meron kasi ritong asul na container na ang laman nasa 500 balat o shell ng binasag na itlog. At lahat ng ito, inipon ni Rodelio. Kanay kay lubong na kay aron mga limpyo na. Pero hindi raw siya gagawa ng leche flan. Lalong hindi raw siya nagsasayang ng pagkain. Ang mga itlog kasing ito, ang ginagamit niya para sa panggagamot. Sige na, atong puuton to sa kalong. Dili ka madlo ka. Nanay! Sa pamagitan daw kasi ng babasagin niyang itlog, di umano, kaya niyang tukuyin ang sakit ng kanyang pasyente. Parang scan o x-ray. Prostate gid siya, sir. Mo kapaga na siya. Gahubag pagid. May UTI pa, nasa respiyak. Ako ray magbulong, tanan, breast cancer, goiter, mayuma, almoranas. Pati pa butaka. Operahan ginako na. Gusto mo namon mag-ayo ang amon pamilya, sir. Para sa iya, siyempre hindi siya kahambal una-una siya, sir. Kaya nga, pagpabulong ko diri na ayo gid ko. Kag nagbalik sa normal ning akon nga kamot. May basihan ba ito? O isa lang bugok o huwad na panggagamot?
3:00 pa lang ng madaling araw, isa-isa nang nagsidatingan ng mga nais magpakonsulta kay Rodelio o Doc Lotlot kung kanilang tawagin dito. Bawat pasyente may kanya-kanyang dalang itlog na requirement daw ni Rodelio sa mga magpapagamot. Ikaw ang pasyente, ikaw magdalag itlog. May baligyang itlog, isa-isa lang kabilog. Bawal na sa kuha. Kaya ang tindahang ito, malapit sa klinika raw ni Rodelio, ang tila ng itlog ang kita. Abay, napakalaki. Dati-rate, sa isang linggo, 10 tray. Pagka may schedule, pinakamarami namin dito, 20 tray. Isang araw. Pagpatak ng 5:00 ng umaga, nagsimula na ang gamutan. Si Julie, dahil hindi na makalakad matapos ma-stroke, naka-wheelchair at tulak-tulak ng kanyang ama na si Adolfo. Kumpare ko nagpagamot dito, tapos medyo gumaling na siya. First time lang ito eh. Mayawa ang Diyos na sana gumaling siya ba. Ano man eh? Lupok ang ugat siyang liugo. Ang dala nilang itlog, itinapat ni Rodelio sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Julie na para bang ini-x-ray o kanyang bina-body scan. Ang itlog, binasag. Ang laman, sinalo ni Rodelio gamit ang kanyang kamay. Taghanag tubig, oy. Oh, naraw ang kidney, nahukas na. Tubig, gid. Luuya. Puti bala siya. Ang nangagipambuak na mong itlog, ginalubong. Ado kay siya, ma'am, og makaon sa mga hayop, ma'am. Makapatay siya og hayop. Kay tuan na dito ang mga sakit sa mga tao. Si Julie, agad daw niyang ooperahan, pero hindi niya ito hiniwa. Ang leeg, kamay, Gogoy, agol, gogoy. Buha nga mo baba mo. Sige daw. pati na ang bibig ni Julie, pinisil-pisil. At para bang tinahi ni Rodelio kahit wala naman siyang hawak na anumang sinulid o karayom. Sunod niyang pinainom si Julie ng langis o lana na nakasilid sa bote ng alak. No, dugay na gikay siya, 200 na kina siya katuig. Oh, wala ginasagolan na, ma'am. Wala po na niyo ginapunan. Oh, wala gina siya ginapunan siya, wala gina, ma'am. Inana ran siya. Matapos ang kanila di umanong healing session, mas umaliwalas daw ang aura ni Julie. Ang stroke po kasi is a medical emergency yan para sa amin, ano? At hindi natin nagamot, magkakaroon ito ng deficit na tinatawag. Tapos hilot-hilot lang tayo, hindi po makakatulong po. Tuwing Lunes, Huwebes at Sabado, halos 300 tao ang dumarayo sa compound na ito para magpagamot. Ang compound, pagmamay-ari ng dating pasyente na si Riza at ng mister nitong si Jinky. Si Riza, meron noong mayoma o bukol sa matres. Yung naninikip yung tiyan ko. Pero hindi niya raw ito napakonsulta sa doktor. Kasi ayoko nang maulit na mangyari sa akin yung nangyari sa nanay ko. She was a victim of hospital negligence and malpractice. Yung kapitan doon, nagsabi siya na maganda doon kasi mura ang paggamot niya. Spiritual ang gamit. At matapos lang ang 2 session, bakit wala man lang akong naramdaman? Hindi ako nagdadaing. Na-amaze ka agad ako. Wow, nawala talaga yung sakit. pero dahil 3 oras ang layo ng bahay ni Rodelio na taga Sultan Kudarat pa, nag-alok ang mag-asawa na sa compound na lang gawin ni Rodelio ang panggagamot para mas marami raw ang matulungan. Pagtambal na ko sa ilaha, wala akong mga bayad. Sila lang ko magbuot mo, donation ba sila na kong dili? Si Annalyn naman, follow-up check-up na raw. Kay Rodelio niya raw kasi napiling ipagamot ang kanyang mga bukol sa dibdib na 17 taon na niyang dinadala. August last year ako pumunta kay Doc, nagpagamot. Pag hawak ni Doc Lotlo sa akin, hindi na ako nahirapan huminga. Ayos na yung pakiramdam. Ang 2 bukol ni Annalyn nawala raw ilang buwan matapos ang kanyang unang session kay Rodelio. Kaya ngayon, buwan-buwan siya kung bumisita rito para masiguro na hindi na bumalik pa ang kanyang bukol. Sa isa ka bulan, kaapat lang magbalik. Regular din daw niyang iniinom ang mga ibinigay na gamot sa kanya ni Rodelio. Parang ginakapi lang po, tapos yung lana iniinom.
Pwedeng lumiit yung cyst. Depende sa laman. Magkakaroon ng likido sa loob, mababawasan. Pero yung bigla na lang mawawala yung pinakabahay o capsule ng cyst, hindi siya basta-basta. Ang 31 anyos naman na anak ni Efelia na si Jofel, hindi raw nakakapagsalita mula pa nung bata. Sabi ko, ano ba nangyari sa kanya? Pipi ba talaga? Pinapagamot ko within 5 years or 6 years yata siya. Pero hindi raw nagamot ng doktor na yon ang kondisyon ng kanyang anak hanggang nabalitaan daw niya ang panggagamot ni Rodelio. Formerly dati namin na kagawa doon sa nagsabi sa akin na mayroon manggagamot. Sabi ko, subukan ko. Matapos ang unang session daw nila kay Rodelio. Sige na, atong puton to slalom. Dili ka madlo ka. Nito lang nakaraang buwan, si Jofel himala raw na nakapagsalita. Hambal daw. Ina daw, papa. Sambal daw, inapang. Papa. Nauti ka niya. Kani, makatingo. Papang, tatang, nanay. Within 31 years, yung sinasabi niya, nanay, tatay, at saka papa, mama. Ang pananalita, dire-diretso na. O 31 years na, kala ko hindi na siya makapagsalita. Ganon na lang forever. Pero ngayon, mayroon akong naanuhan sa kanya. False to. Since birth, hindi siya naka-form ng language. Tapos bigla-bigla, alam niya kung paano magsalita. Ang paghila ng dila, baka nga magkakomplikasyon pa ito. Madaming strukturang nakadikit sa dila. Masasaktan, mamamagalang ito. Tinatawag mang doc o doktor ng kanyang mga pasyente si Rodelio, hindi talaga siya lisensyadong doktor. Ang kaalaman niya sa di umano panggagamot niya, namana lang daw niya sa kanyang lolo. Kay sa 10 anyos pa ko, hantod ng 9 anyos ko, nagkuyok-kuyok ko ni mamulong. Ang kakayahan daw niya di umanong manggamot, bigay raw ng kung tawagin niya, diwata. Ang pag-istorya na mo og diwata, isa lang siya, Ginoo gyapon ang hubaron sa Binisaya. Pero hindi lahat believe kay Rodelio. Gaya ng nooy pasyente niyang si Emmy na duda sa kakayahan ng nagpakilalang manggagamot. Ramdam ko hindi ako makatayo, walang lakas yung mga paa ko. May nag-recommend 7 days daw. Makalakad ako. Sinunod ko ang payo niya. Pero wala man may epek. Ang pagbulong, ma'am, kay naman ko'y sakit po dili mauli. Prostate gid siya, sir. Pero posible nga bang makita ang sakit ng tao mula lang sa laman ng itlog? Wala siyang capacity na malalaman yung sakit kagaya ng x-ray. Kapag hindi maganda yung pagkakapreserve ng itlog, makaka-apekto siya sa loob, sa laman, or sa formation ng egg yolk or egg white. Baka may mga fungi na nag-grow dyan, tapos iniinom po natin. Tandaan po natin, lahat ng ipinapasok natin sa katawan natin ay pinoproseso ng ating dugo. At maaari ito ang magiging cause ng sakit natin. Karamihan dito, yung mga naniniwala sa kanila ay sadyang hindi mapalad sa access sa public medicine. At the same time, yung hindi sapat yung kanilang pera. Kaya minsan lumalakad sila doon at doon nila ibinubuhos yung kanilang paniniwala na gagaling sila. Merong tinatawag na placebo effect kung saan ang tiwala mo sa tao o sa treatment and then meron kang ine-expect na epekto sa albularyo dahil nandun ang tiwala nila eh. Magpabulong sa kuha, ang magpatambal, mula kuha. Mas nindot pa mga makatabang sa tao, basta di lang atong sarili ang atong giatiman, ma'am. Lagi ko po sinasabi sa patient, no, dito po sa Rural Health Unit, libre naman ang pagpa-consult. And usually, kung may mga gamot nga na available, libre pa din yun na binibigay. Karamihan ng mga nagtutungo kay Rodelio, walang pambayad sa ospital at sa mga lisensyadong doktor. Pambili lang ng itlog daw ang meron sila, kaya kumakapit sila sa kanya. Prostate gid siya, sir. Sa usapin ng kalusugan, ang magpatingin sa doktor o magtungo sa ospital, itinuturing ng marami na luho, hindi abot kaya. Ngayong Mother's Day, maantig sa kwento ng isang lalaki mula Cavite na para maiparamdam ang pagmamahal sa yumaon niyang ina, ang sulat nito sa kanya, sa kanyang katawan, ipinatato.
Sa mga nagpaburda na dyan, ano ang istorya sa likod ng inyong mga tattoo? Japanese koi. Machi-machi kami ni husband. Tradition, kultura bilang Pilipino. Pangalan to Barilo. First love ko, tinadhana pero wala rin. Ang 24 anyos na si Tui, ang disenyo ng kanyang unang tattoo, hindi mukha o kung anumang larawan, kundi ang pinaka-iniingat-ingatan niyang lumang liham o sulat. Kumusta na kayo mga anak? Salamat sa mga dasal niyo para kay Mama. Ipagpatuloy niyo yan, Nam. Matuto manalangin ka sa sigad. Mahal na mahal tayo. Lagi kayo magkaroon ng takot sa Diyos para huwag gumawa ng kasalanan, ha? Mga huling habilin ito ng kanyang Mama Joy Ann bago ito namatay sa cervical cancer. Mahigit 1 dekada na ang nakararaan. I love you, Nak. Proud ako sa inyo ni Kuya Brian kasi marunong na kayo magdasal. Always be thankful to God sa lahat ng biyaya. Keep on praying, Kuya. Miss you, Nak. Love, Mama. Ngayong araw ng mga ina, Mother's Day, nasabi mo na ba lahat ng gusto mong sabihin sa iyong ina? Dito sa Bacoor, Cavite nakatira si Tui, kasama ang kanyang Kuya Brian at ang bunsong kapatid na si Bea. Ang main goal ko lang po ngayon is maging aswan po kaming tatlo. Ayun lang po yung tanging hiling po sa amin ni Mama na huwag po kaming mag-aaway. Nito raw nakaraang taon nung naisipan ni Tui na magpatattoo. Nag-iisip na ako ng design. May list ako sa phone ko ng mga nakikita kong designs. Animals like lion, mga quotes. Pero hindi ko siya feel eh. Gusto ko something memorable talaga sa buhay ko and naging part talaga ng buhay ko. Yung magiging first tattoo ko. Hanggang may nahalungkat daw siya sa kanyang drawer. Nakita ko yung old wallet ko, binuklat ko siya. Then nakita ko yung letter. Sulat ng kanyang ina, ilang buwan bago ito pumanaw. Sinulat niya yun. Nakadextrose siya that time. Nak, intindihin niyo na ang sulat ko, ha? Magkakasi kamay ni Mama dahil sa suwero, Nak. Umingi na siya ng pasensya sa sulat kasi medyo magulo na yung pagkakasulat niya kasi nanginginig na siya. Manas na yung kamay niya that time. Tinutupi ko po muna ng maayos at hindi po siya mapupunit or madadamage. Dito ko po siya tinatago sa wallet. Ilang beses namin siyang binasa ng paulit-ulit and same effect sa feeling naming tatlo. Parang dinudurog kami. Wala nang ibang gamit na naiwan yung mother ko. Tanging yung letter na lang, ito na yung iingatan ko hanggang sa tumanda ako. Kaya para hindi niya raw makalimutan ang mga bili ng kanyang ina, nito lang nakaraang buwan, nagdesisyon na siyang ipatattoo ito. First time na may magpatato sa akin ng gano'n na letter. Kaya nagulat ako. Tinanong ko ulit, sure ka, buong letter ipapatato? Mahirap siya kasi kailangan kung ano yung handstroke ng sulat sa letter, gagayahin mo din siya eh. Complicated din kung magtato sa ribs. Kasi pag humihinga yung tao, pwedeng bumawan yung karayon, pwedeng tumabingi. Habang nararamdaman ko yung sakit, naaalala ko yung mga times na fresh pa yung nangyari sa akin eh. Yung pagkawala niya. Dito ko siya pinatato kasi kasyang-kasya and saktong-sakto yung letter. Mag-isang itinaguyod sina Tui ng kanilang Mama Joy Ann. Hindi kasi naging maayos ang relasyon nito sa kanilang ama. Pinagsabay ng kanilang ina ang pag-aaral ng nursing at pag-aalaga sa kanilang magkakapatid. At noon pa man, hilig na raw talaga nilang mag-iina na sulatan ang isa't isa. Pag uwi niya, magugulat na lang siya. Meron na kaming ibibigay sa kanya. Tapos babasahin niya sa harap naming tatlo, isa-isa, yung letter naming tatlo. Nung pumapasok pa sa nursing school ang kanilang Mama Joy Ann, may iniiwan daw ito laging sulat sa kanila. Pero taong 2008, pagka-graduate ng nursing, bigla raw bumagsak ang katawan ng kanilang Mama Joy Ann. Nangihina siya at biglang hindi niya kayang bumangon, nahihilo siya, hindi siya makatulog ng maayos dahil sa pain. Napapaisip kami, ano na bang nangyayari? Siyempre mga bata pa kami, ang nasa isip namin, sakit lang yan, pag dinala sa hospital, magagamot. Ang kanilang ina na-diagnose na may cervical cancer. Si Tui, 8 taong gulang lang noon. Grabe yung
sakit na dinulot sa akin noon, actually pati sa mga kapatid ko. Papasok ka sa school, marami kang makikitang mga nanay kasama ng mga anak nila, malalakas, masigla. Hindi ko naman maiiwasan na hindi ako naiinggit. Lilingon ako paglingon ko sa likod ko, andun yung mother ko nakahiga. Tapos dadalhin pala sa ospital. Tapos mako-confine, babalik, magpapa-check up kung saan-saan. Sobrang bigat nun sa amin. Ang pinakamasakit na part dun para sa akin, yung humihingi siya na pasensya kasi hindi na namin ma-enjoy yung childhood namin. Lagi namin sinasabi sa kanya na, siyempre, anak mo kami. Andito kami, sino pa bang ibang tutulong sa'yo? Kundi kami lang din naman. Ang pinaka-memorable po sa akin yung sumigaw po siya sobrang sakit. Tapos nanghihingi na po siya ng tulong. Napadasal po talaga ako nun kay Lord para lang ma-save yung nanay ko. Kalaunan si Joy Ann na confined sa ospital at dahil bawal siya noon bisitahin ng kanyang mga anak, ang mga nais nitong sabihin sa kanila, gaya ng dati, idinaan niya sa mga liham. 7 taong gulang pa lang po ako noon. Hindi ko po alam kung saan ko nalagay. Nabigyan din po ako ng sulat noon, kaso po nawala. Naalala ko ang nakasulat po dun, huwag niyo po pong papabayaan yung mga kapatid ko, mag-pray. Hanggang ang mga sulat, hindi na nasundan pa. Pagpunta ko po dun sa punerarya, ang una ko pong ginawa, pinisil ko po yung noo niya. Hanggang sa na-realize ko na yung daliri ko, lumulubog na po. So, dun ko lang nag-sink in sa akin na wala na talaga siya. Tapos, sorry. Naging emotional ako kasi naaalala ko yung mga hirap, yung pagod, yung sacrifices, sleepless nights. Wala naman kaming iba nun kundi yung nanay ko lang. Inilibing ang kanilang mama Joy Ann. Sakto sa ika-10 birthday ni Tuwi. Paglabas ko ng bahay, binubuhat na yung kabaong ni mama para madala na sa sementeryo. And hindi ko na naalala ang birthday ko. Hanggang ngayon, hanggang ganitong edad na ako, hindi ko makakalimutan na kada birthday ko, maalala talaga si mama. Parang laging malungkot, lagi ako naghahanap. Mula noon, pilit tumayo sa sarili nilang mga paa ang magkakapatid. 17 pa lang po, pinilit ko lang mag-work. Kahit na sobrang baba po na sahod. Parang sinasahod ko 100 per day. Tinitiis ko po yun. Maaga kaming namulat sa totoong laro ng buhay. Kailangan munang magsumikap, kailangan munang matustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan. Wala pa po sa aming nakaka-graduate. Yung bunso pa lang namin yung nakapag-college. Lumalaban kaming 3 magkakapatid para makaraos. Working as a data analyst. Yung kapatid ko is manager sa isang fast food chain. Then yung bunso po namin is call center agent. Sa buhay naming 3 magkakapatid ngayon, sa kanya pa rin kami humuhugot ng lakas. Kung ano kami ngayon, dahil yun sa pagdidisiplina and pagtuturo niya sa amin ng mga bata pa kami. Gayunman, dahil sa Cavite na sila ngayon nakatira, hindi pa nila nabisita ang puntod ng kanilang ina sa Tarlac ng magkakasama. This Mother's Day, gusto kong mabisita yung puntod niya, maalala yung mga memories na nabuo namin magkakasama. Kaya, nito lang Huwebes, sinamahan namin silang dalawin ito. Sa pagkakataong ito, sila naman ang may sulat para sa kanilang mama Joy Ann. Hi Ma, maraming salamat sa pagtataguyod mo sa amin kahit mahirap at mag-isa ka lang. Tinuruan mo kaming maging matibay sa buhay na hanggang ngayon ay meron kami sa aming mga sarili. At alam namin kasama ka namin sa mga laban namin. Sobrang miss ka na namin, Ma. Dear Mama, maraming salamat sa lahat ng sacrifice niyo para sa aming magkakapatid. Kahit napapaano po ay nagabayan ko naman po na maayos ang mga kapatid ko tulad po na pangako ko sa inyo. Dear Ma, kahit 7 taon lang kitang nakasama, dala-dala ko pa din lahat ng aral mo para sa amin. Happy Mother's Day po.
pwede lang namin pumunta sa past para lang maranasan ulit namin yung pagmamahal ni Mama, gagawin po namin. Magsabi ako ng 1 million words na I love you. 2 million. Wala. Hindi po yun sapat para masabi ko pong mahal na mahal ko po yung mother ko. Huwag niyo pong kakalimutan na lagi po nandyan yung mother niyo para sa inyo. Kahit ano pong mangyari, wala pong makakapagtumbas sa pagmamahal po ng isang nanay. Maihahalin tulad ko talaga yung nanay ko sa isang tattoo dahil hindi siya mawawala na sa akin. Talagang nakatatak na siya sa katawan ko, sa isip ko, sa buong pagkatao ko. Ang pagmamahal ng isang ina. Nagmamarka habang buhay. Climate change is real. Hindi na maitatanggi dahil sa sobrang paggamit natin ng fossil fuels katulad ng oil, gas at coal, lalo pang umiinit ang mundo. Nilalagnat, natutunaw tuloy ang yelo sa mga malalamig na lugar. Resulta, tumataas ang level ng tubig sa ating mga karagatan. Ang dati mga litaw, lubog ngayon, katulad ng ilang mga isla dito sa lalawigan ng Bohol. May eksaktong 7,641 na mga isla ang Pilipinas. Pero ang nakababahala, ang bilang na yan, nanganganib ng mabawasan. Marami kasi sa ating mga maliliit na isla, unti-unti nang nilalamon ng dagat. Nakikita po talaga sa mga pag-aaral na ito na most of the Philippines will experience a certain degree of rising sea levels. Bagay na ramdam ng mga tiga-Batasan Island sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Ang kanilang buong barangay kasi kasama ng iba pa nilang mga island barangay sa paglipas ng mga taon. Unti-unting lumulubog. Magandang bahay yan dati. May aircon yan. Nung lumindol, Yan, bumaba diba, yung lupa hanggang napunta na sa tubig. Ganun ba yun? Wala na, lumagpas na, pumasok na sa bota. Waipek ang bota rito kasi may mga parts na mataas yung level ng tubig. Hindi lang mismong lupa ang nalulubog sa sitwasyong ito, kundi pati na ang kanilang mga tirahan, kabuhayan, at mga pangarap. Ay, Diyos ko, ang lalim. Yung sa kinder at saka grade 5, compared dito, mas mababaw yun. Ito malalim. Nililis-lis na lang ng mga bata yung mga shorts nila. Kasi naabot ng tubig, pati yung, yung upuan. Nakasquat na siya sa chair niya. Kasi inaabot pa rin yung tubig. Sabi mo, tinitiis dahil gusto ko pong magtapos ng pag-aaral. Sa pandaigdigang banta ng nagbabagong klima, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas? Yung mga communities like Batasan, naiipit sila. Saan ba talaga tayo lulugar? Kaninong kasalanan ba yun? Narito po tayo sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Meron po itong 6 na island barangays at ang nakababahala po riyan, 4 sa 6 na mga isla lumulubog, nanganganib, mabura. Nitong Huwebes, kung kailan inasahang magkaka-high tide sa Batasan Island, tinungo ko ang isla. So yan na po yung isla ng Batasan dito sa Tubigon. Sa malayuan, dito sa kinaroroonan natin, makikita mo na yung itsura ng isla. Medyo at high risk na siya kasi wala halos elevation. In fact, below sea level daw yung elevation ng isla eh. Ayan na yung pumapasok na yung tubig na. Dumating kami doon 10 minuto bago mag-10:00 ng umaga. Pero mataas na ang tubig. Mas maaga pa
kesa sa inasahan na high tide ng pasado alas 11 ng umaga. Kung titignan sa aerial map ang Batasan Island na siya raw pinakaapektadong barangay sa Tubigon, kapansin-pansing manipis na landmass na lang ang natira. Bagay na pinangangambahan ngayon ng halos 1,000 ritong mga residente. Naku, may paganyan pa ho kayo. Salamat po. Uy, meron pa silang welcome poster. Thank you, bossing. Ginawa mo yan? Salamat ha, salamat. Gaya ng iba pang island barangays ng Tubigon, pangingisda ang kabuhayan ng mga tiga-Batasan Island. Katunayan, kamangha-mangha ang ganda ng kanilang bakawan. Kung ita-timeline daw po yung nangyaring sakuna dito sa Isla Batasan, itong bahay na ito ang magsisilbing marker. Kasi itong bahay na ito dati, sabi ho nila, napakaganda. Umaalog nga. Umaalog! Anytime po. Umaalog! Umaalog pa siya, may aftershocks ba yan? Kaso, nung lumindol dito sa probinsya ng Bohol, taong 2013, napansin na lang nila, bumaba ng husto yung level ng lupa na kinatitirikan ng bahay hanggang umabot na siya dun sa level ng dagat. Ngayon, pag titingnan mo, para na siyang nilamon ng dagat. Yung bahay na yan, ma'am, bago pa naglindol, yung may may 2 kwarto. Magandang bahay yan dati. May aircon yan. Rest house, parang ganon, vacation house. Vacation house sa may-ari na yan. Nung lumindol, bumaba diba, yung lupa hanggang napunta na sa tubig, ganun ba yun? Asa na ho yung may-ari ngayon, ma'am? Wala na sila dito nakatira. Nandun na sa mainland. So meron na ho mga naunang nag-relocate. Parang yung mga bahay ho dito, parang yung mga house on stilts na nakikita lang natin nung dati sa Tawi-Tawi, yung ibang mga mabababang lugar. Hindi naman ho ganito dati dito. Gaano ho kalayo yung dagat dati? Hindi ho pumapasok dito yung dagat? Hindi, hanggang sa sa likod lang sa bahay na. Wala na, lumagpas na, pumasok na sa bota. Mabigat na yung bota ko dahil napuno na ng tubig. Waipek ang bota rito kasi may mga parts na mataas yung level ng tubig. So, isa lang solusyon dyan. Tigilan na ang pagbobota. Sa mahigit 1 dekada ng ganito ang sitwasyon ng Batasan Island, ang mga residente sanay na raw sa mayat-mayang pagtaas ng level ng tubig. Ganito ho ba araw-araw o hindi naman po? After 1 week, lutay na naman. Then next week, may laktaw-laktaw naman na 1 linggo. Para ma-monitor ang tides o ang pagtaas o pagbaba ng tubig, ang mga bahay rito hindi nawawala ng kalendaryo. Malaman namin pag buhay doon kami tumingin sa kalendar. May panabong din si tatay. Wala yatang hindi basa dito. Lahat basa. Lahat pinapasok ng tubig dagat. Parang high tide, low tide. Ganito ang buhay nila. Kamusta po? Okay kayo na Okay. tubig yung... Ano naman kayo, mga pagsunod sa dagat ba? Ano daw po, Kapitana? Yung dagat, parang yung dagat tambal daw sa tuhod. Gamot sa rayuma. Yun nga yung sinasabi nila noon pa. Lola, marumi halo-halo na yung mga basura. At dahil wala silang malalaking mga bato para pangharang sa tubig mula sa dagat, ang gamit nila, tumpok-tumpok na corals na nakasisira rin sa kanilang karagatan. Dahil sa corals na mumuhay at nangingitlog ang mga isda, apektado tuloy pati ang kanilang kabuhayan. Para naman hindi makapasok sa kanilang mga bahay ang mga basura galing sa dagat, naglalagay sila ng lambat. Lola, ibang klase yan na. Nagwawalis kayo sa tubig. Oo. Kailangan linisin. Kahit papaano, Paano yun, Lola? Wala kayong dustpan, walang basura. Ay, ba't nagwawalis din sila, Uso ko talaga magwalis din sa Nakala ko yung lola dun kanina, kakaiba. Yung pala, common practice, winawalis pa rin nila yung tubig. Para hindi pumasok yung dumi. Kaso babalik din po. Dapat kolektahin na lang po. Lalo na yung plastic.
Ano yan? Nangunguli kayo ng isda o basura? Basura po. Basura. Marami-rami pa ho kayong hahakutin. Kasi pag winawalis, babalik mamaya-maya. Lubog ang kanilang basketball court, pero ang mga residente tuloy pa rin sa paglalaro. Ang kalsada, instant swimming pool. Sa tubig, may mga isda. Sa kalsada at ahas tubig na kung tawagin dito, tangkig. Hindi to makapatay ng tao. Hindi katulad sa tigwaw. Gumagawa ng bahay. Kamusta ho kayo dyan? Ay, yung bahay nyo dati, lumubog. So, nagpapagawa kayo ng bago? Nag-uutang. Nangungutang ang papagawa ng bahay. Magkano ang inutang-utang? Utang 840. 2 floors na po yung bahay nyo. Ito lang. Ito lang. Eh, hindi na ho abutin ng tubig yan. Hindi na siguro. Yan na lang. Hanggang dyan. May naliligo pa yung mga bata, Maski pa paano, meron pa rin konting kasiyahan. Yung mga bata, nagsuswimming. Kaya na nga lang naman ang dagat. Nasa bahay na nila, nasa bakuran na. Nagpipintura. Pintura kasi malapit na pista dito. Kaso abutin din ng tubig kaya. Okay lang. Okay lang po. Kayo po si Ma'am Mirasol? Ito po yung bahay nyo? Nakilala ko rito si Mirasol na sa Batasan Island na ipinanganak at nagkapamilya. Noon, hindi raw sila inaabot ng tubig kahit pa high tide. Pero ngayon, mula sala, kusina hanggang tulugan, pinapasok ng dagat. Paano ho ba mamuhay ng ganito na pinapasok ho kayo ng dagat? Mahirap po. Paano kayo nagluluto, kumakain? Paano nakakatulog ho kayo? Nandyan lang yung dagat, anytime pwede ho kayong pasukin. Makakatulog naman, pero minsan paggabi yung dagat po, hindi kami makakatulog. Pumapasok din yung dagat kahit gabi? Kasi kung mataas yung yung higaan namin, maabot sa dagat. Kaya hindi kami muna matutulog. Pag mag-ulan naman dito, ilalagay namin sa planggana. Iinumin namin yun. Malinis naman yun. Galing yun sa langit May mga bata ho kayo dito sa bahay? Meron po. Paano ho sila? Kakargahin na lang namin pag naabot na yung dagat sa higaan. Pag kumakain, ganito na rin po, nakalubog. Paano ho kung patuloy hong aakyat? Ngayon, umaabot na po ng 2 meters. Kung mas tataas pa ho doon. Maglalagay na kami. Yung ganito namin higaan. Tataas na lang. Ayon sa mga residente, nagsimula raw nilang mapansin ang unti-unting paglubog ng kanilang barangay taong 2013 nung yanigin ng malakas na lindol ang probinsya ng Bohol. Ito daw isla ay mawawala daw. Paano yan mawawala? Kami, kinakabahan kami noon. Nagdadasal na sana, hindi na mawawala. Bukod sa lindol ng 2013, mukhang lalo pa raw nagpalubog sa isla ang bagyong Odette noong 2021. Bukod sa Batasan Island, lumubog na rin ang iba pang mga isla katulad ng Ubay, Inanuran at Bilang-Bilangan. Yung geological setting talaga ng Bohol ay mostly limestone yung lupa. And so, nagkaroon ng earthquake, umangat. Unfortunately, isa ang Batasan sa mga areas na lumubog. Ang phenomenon na ito na nangyari sa Tubigon, tinatawag namin ito co-seismic uplift or subsidence. Ang North Bohol Fault, siya yung dahilan kung bakit lumubog itong mga isla na nasa hilaga ng Bohol. Lumubog. Kombinasyon na yan ng paggalaw ng lupa at yung pagtaas din ng tubig dahil nga sa climate change. Global average ngayon ay 3.2 millimeters per year. Bohol, based sa aming records, ay nasa 10.8 millimeters per year. So, ibig sabihin, 3 beses pa siya kabilis na tumaas sa global average. Ang tanong, paano kaya nakakapag-aral yung mga bata? May isang nananatiling hindi lumulubog ang pangarap ng mga kabataang makapagtapos ng pag-aaral.
Hello, good morning. Dito nakilala ko si Teacher Lisa, guro sa Batasan Elementary School. Ang buong eskwelahan, lubog sa tubig. Ma'am Lisa, paano ko nakapagturo sa ganitong sitwasyon? Talagang na-distract yung mga bata, hindi nakinig. Ang hirap magturo. Yes, ma'am. Sa ibang mga classroom, ang mga gamit nagsisilutangan na. Baguhan lang ako, 1 year at 6 months. Doon ko rin natutunan sa mga estudyante ko na ganito ang gawin. Ilagay ang mga gamit sa ibabaw. Ang mga estudyante naman, kung hindi nakatsinelas, mas pinili na lang magpaa. Paano nyo sinasalba yung mga reading materials kung ganito po na pumapasok yung tubig? Nilalagay po namin doon, ma'am, sa mas mataas. Sinisave nyo na lang. Kasi sayang, ayun. Ng trapal. Kasi pag ulan, ma'am, ito po. nababasa yung talisihan. So yung mga module nila, yung mga teaching materials, sinisafety nila. Sino marunong ABC? Oh, sige, game. Andali, ano pa mo? G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pagpunta ko sa kabilang classroom, mas malalim na tubig ang aking naabutan. Ay, Diyos ko, ang lalim. Yung sa kinder at saka grade 5, compare dito, mas mababaw yun. Ito malalim. Hello, ma'am. Hello, teacher. Good morning, students. Ay, thank you. Tignan mo, nililis-lis na lang ng mga bata yung mga shorts nila. Kasi naabot ng tubig pati yung yung upuan. Tignan mo, tinataas na niya yung palda niya kasi nga naabutan ng tubig. Nakaano na rin, hindi na siya umuupo sa upuan niya. Paano ba mag-aral sa ganito na nakalubog kayo sa sa tubig? Nasanay na raw. Gusto mo lumipat na school na hindi binabaha? Ayoko po. Walang magkuhan doon. Walang magbantay sa akin. Hindi safety sa mga bata pero wala tayong magawa kapag ganito talaga high tide, laban lang. Kahit mahirap ang kanilang kalagayan, hindi pa rin sila kanang tigil sa kanilang pag-aral dahil ang pag-aral ay isa sa mga susi para sila ay magtagumpay, para maihahon sila sa ganitong sitwasyon. Palagi kang kaming humihiling na sana ma-elevated na ito. Pero kahit palubog sa tubig ang silya ng mga estudyante, nangingibabaw pa rin ang dedikasyon nilang makapag-aral sa pag-asang edukasyon ang mag-aahon sa kanila. Pangarap ko maging nurse para makatulong sa mga tao na may sakit. Nakasquat na siya sa chair niya kasi inaabot pa rin yung tubig. Pero sabi mo, tinitiis dahil? Tinitiis dahil gusto daw niyang makapagtapos ng pag-aaral. Very good, appear tayo. Mag-aral kayong mabuti, ha? Harinawa, hindi ganito yung datnan nyo pagka kayo na yung malalaki. Sana magkaroon ng solusyon, Sanay na kami. Mag-adjust na lang talaga. Adjust na lang. Ganitong kaso ng mga lumulubog na isla, hindi lang sa Bohol nangyayari, kundi pati na sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kabilang na ang ilang bahagi ng Bulacan, Mindoro, Rojas City sa Capiz, at sa Cotabato City. Sa datos ng Greenpeace East Asia, dahil sa 13.24 mm na pagtaas ng level ng tubig ng Manila Bay, hindi lang natin namamalayan, pero lumulubog na rin ang Metro Manila ng 10 centimeters kada taon.
May isang nirelease na bagong report ang isang insurer sa Europe. Ang Pilipinas ang pinaka-vulnerable sa climate change with almost 3% ng GDP na nawawala every year because of climate impact. May report kami that showed na by 2030, napakataas ng chance na mas madali nang mapasukan ng tubig ang Manila dahil sa sea level rise na yun. Simula taong 1880, tinatayang umabot na ng 21 hanggang 24 centimeters ang itinaas ng dagat o sea level sa buong mundo. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration ng Amerika, tumataas ang dagat sa buong mundo ng 3.4 millimeters kada taon. Katunayan, pati ang kapitbahay nating Indonesia na archipelago rin katulad ng Pilipinas, nakatakdang ilipat na ang kanilang kapitolyo mula Jakarta sa Nusantara sa Borneo dahil sa unti-unti ring paglubog ng kanilang kabisera. Normal ang proseso ng pagbago ng klima pero nakikita natin na dahil sa mga ginagawa ng mga tao, na-accelerate nito ang climate change in historical levels. Isa pa sa mga indikasyon na malala na talaga ang mga epekto ng climate change, ang global warming na ayon sa mga eksperto, maaari na ngang ituring ngayon na global boiling dahil sa pagtaas ng temperatura ng mundo. Kaya nga rin daw, napakainit ngayong tag-init dito sa Pilipinas. May kalalabas lang na isang report that showed na yung April temperatures are the highest in recorded history. 1.58 degrees higher than pre-industrial average na yung average temperature ng April. Trailer lang to. Ano yung mangyayari sa Pilipinas? Magiging mas unpredictable yung mga wet seasons natin, pero yung pinaka-glaring talaga doon, no? Kapag nag-continue tayo sa kung paano natin pinapatakbo ang mga business natin on fossil fuels at hindi bumaba yung carbon emissions natin, we're looking at 365 days of extreme heat buong taon. Ganong kalala. Everything will get worse before it gets better pa rin. Kaya kailangang maging mas urgent po talaga ang panawagan para maging accountable ang mga carbon majors natin sa ginagawa nila sa mundo ngayon. Matagal na raw naabisuhan ng mga taga rito at paulit-ulit pa na panahon na para lisanin nila ang isla dahil lubhang napakadelikado. Hindi na mapipigilan ang mga puwersa ng kalikasan, ika nga. Pero para sa mga taga rito, madaling sabihin yan. Mahirap gawin. Dahil dito sila ipinanganak, nagkapamilya, naghanap buhay, at narito rin ang kanilang mga ninuno. Dito na sila nagkaugat. Ang Department of Environment and Natural Resources matagal nang idineklarang unhabitable o hindi na pwedeng tirhan ng tao ang Batasan Island. Wala talagang pag-asa na ma-save yung isla. As of now, wala pa, ma'am. Dahil nag-submerge na talaga siya. sa part naman ng disaster response, ano nakikita nyong immediate action dapat? Dinideclare na yung mga islands na no-build zone. In-encourage talaga namin sila na mag-relocate. Hindi kaya pag funds ng LGU. Fortunately, meron kaming grant from the National Housing Authority worth 50 million. Okay. And it's going to be 60 unit for each family. So lahat ng families? Hindi lahat, ma'am. Ilan ba ang family? So 60 lang yun, 60. Pero yung family affected is like 300. Pero nung tanungin ko ang mga residente ng isla kung handa ba silang lumipat ng tirahan, marami sa kanila nagsabing dito sila isinilang, dito na rin daw mamamatay. Dito na lang kami tumira. Wala kaming lupa sa mainland. Wala kayong matitirhan sa mainland. Yung iba daw kahit bigyan, ayaw pa rin umalis. Kayo, gusto nyo na umalis? Hindi, ma'am. Nahirapan kayo pero ayaw nyo pa umalis. Kasi dito ang mga matanda na magulang namin dito nakatira habang sila'y namamatay. Bakit ayaw nyo umalis kahit ganito ho yung sitwasyon? Sanay naman kami, ma'am. Kasi ang hanap buhay namin nandito naman sa isla. Hindi kami marunong mag-uma sa mainland. Mas mabuti kung mayroon naming bahay sa mainland. Kapag mayroon ng dumating na bagyo, mayroon na kaming puntahan doon. Katong may pira lang, makabili ng lupa. Pero katulad namin na wala ipagbili, dito lang.
Ayaw nila. Ayaw nila. Medyo syempre may sentimental hold sa kanila yung island. Generation to generation na yung kabuhayan nila doon eh. Kaya ang sentimento nila na talagang hindi talaga mo mapapadali silang ma-relocate kasi nandoon na yung mga apo na, tapos apo ng apo. Totoo, may magagawa tayo, no? So may tinatawag tayong Paris Agreement, no? Ito yung isa sa mga pinakamalaking agreements between governments around the world. Nagko-commit to cut down carbon emissions. On the other hand, yung problema din is habang nagka-cut down ng emissions, yung mga companies, sila yung ayaw magbago. So, kailangan suportahan, palawakin palalo ang panawagan nating panagutin ang mga carbon measures. It's a phenomenon, baka wala tayong magagawa. It's only a matter of adaptation siguro ng mga residente doon. Yung mga communities like Batasan, naiipit sila. Ang panawagan talaga ngayon is kailangan nating suportahan ng napakalaking paraan ang mga communities na to dahil ang pinaglalaban ng mga communities na to ay ang kinabukasan din natin. Para mapigil ang global warming o ang patuloy na pag-init ng temperatura ng mundo, kailangang bawasan ang paggamit ng mga fossil fuel. Ang problema, tumatanggi rito ang mga malalaki at mayayamang bansa, samantalang ang mga maliliit at hindi mayamang mga bansa, katulad ng Pilipinas, ang mas vulnerable sa mga sakuna, bunsod ng climate change, katulad ng mas malakas pang mga bagyo. Pag-usapan ang problema, seryosohin para hindi malubog. Pangalawang anak ng mag-asawa sa Oton sa Iloilo, pinagchichismisan ng mga marites dahil di umano, hindi ito tunay na anak ng kinilala niyang ama. Para maresolba na ang issue at magkaalaman na, sumailalim sila sa DNA test. Ano kaya ang resulta? Isang ina, pinupulutan daw ng mga marites sa kanilang barangay. May kapitbahay po kasi ako dito na lagi niya pong chinichismis na hindi daw anak ng asawa ko ang anak namin. Sobrang sakit na marinig na hindi anak namin ng asawa ko yung anak ko. Parang kakabog-kabog yung dibdib mo. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa aming programa. Dahil gusto ko po isampal sa mukha ng chismosa kong kapitbahay kung ano ang katotohanan. Pag nag-aaway po kami. Pero sa aming interview, may mga bagong impormasyon na lumabas. Nagchat-chat po ako sa mga foreigner para pang... Mas nabiyan ka na hindi ko tunay yung anak, yan. Parang kinukurinte yung katawan ko. Masakit po yung galing mismo sa asawa mo, yung panghihinala. Sa paglabas ng resulta ng DNA test, mananahimik na ba ang mga itinuturo niya di umanong marites? O lalo lang siyang puputaktihin ng mga ito? Wala po akong kinatatakutan. Hindi po ako malandi. God knows everything. Dito sa Paterno Street sa Oton, Iloilo, nakatira si Emily. At ang naiipit daw sa gulong ito, ang 9 na taong gulang niyang anak na itago natin sa pangalang Jane. Yung anak ko maputi, tapos yung asawa ko daw sobrang itim daw. Kulay lang po talaga yung binabasihan nila. Sabi nila maganda raw yung anak ko at pangit daw yung asawa ko. Tahimik lang ako pero masakit sa dibdib ko. Sa paglaki ni Jane, mas lalo raw umugong ang mga kwento-kwento na ang bata hindi tunay na anak ng mister ni Emily. Lagi na ako tinatanong kung gabi bakit na sinasabi nila pa na hindi mo ako anak. Yun, tumutulo minsan yung luwa ko. Nung una, deadma lang daw sila. Yung sinasabayan ko na lang po yung chismis, nasakyan ko na lang po. Pero sa pag-usad ng panahon, kasi lumalaki na siya nagkakaroon na siya ng isip. Balang araw, baka pag hindi namin napatunayan na anak siya ng papa niya, baka marami siyang itatanong sa akin. Sobrang sakit po. Yung bang pakiramdam na okay lang yung ako masaktan, wag lang yung anak ko. Yung bang pakiramdam na yung hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Mali siyang biro nakaka-decrease siya ng social emotional ng isang bata. Kinakailangan ang mga magulang maingat kung paano nila ina-handle ang behavior ng mga bata. Pero sino naman kaya ang pasimuno ng isyong ito kay Emily? Galing po yung chismis sa mga kapitbahay ko po. Lahat po sila, yun po yung sinasabi sa akin tuwing nag-aaway kami po.
Ang isa sa madalas makatalo ni Emily, pumayag magpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tawagin natin siyang Ana. At ang pinag-ugatan daw ng latest na alitan nila ni Emily, isang speaker. January nga nag-video kay friend ko da sa tubang balay. Nag-ayo siya sa ako na hulam mo niyang speaker. So ginpahulam ko kay birthday sang bata iya. Para sa birthday na ng anak mo yan, ha? Yung akala ng anak ko, amin, kaya iniyakan niya. Sabi ng nanay ko, yung Bluetooth speaker niyo andun sa bahay niyo. Kinuha yung Bluetooth speaker, dala-dala niya, tapos pinatugtog niya. So, nung narinig ng kapitbahay, nagwala na siya. Balaan nyo nga may birthday nga, ang need nyo pa magpa-music, mas todo pa sa birthday celebrant. Wala naman po akong alam kasi yung anak ko naman yung nagpatugtog. Hindi ka mo kabalo magsaway nga, patya na anay, kay may video kay may birthday to. Di naman anak ni Moises. At ang alitan sa simpleng speaker, Ikaw nga may asawa na po. sinundan na ng mga parunggitan o gyera patani. Sinabihan niya na ako na hindi daw anak ng asawa ko yung anak ko. Tapos yung anak ko dito rin po sa loob ng bahay na panganganga po nung narinig. Depensa naman ni Ana, nasabi lang daw niya yon matapos siyang paratangan o akusahan ni Emily. Pokpok ka. Na-shock ko. So nagsabat ko nga, nang sabi ko lang, hiyang-hiya naman ako kung sino yung tatay ng panganay mo, pangalawa, pangatlo, pero never ko pong minention ang pangalan ng bata at saka yung tatay. Nahambal ko to sa iya kay akig ako that time. Akig ako sa iya, kay ginunahan niya ko. Si Emily, may mga pinablatter na mga persona dito sa barangay. Meron ding reklamo kay Emily. Hindi sa akin ang galing ang issue. Naririnig ko lang kung kanino-kanino. Maraming may alam niyan. Hindi ako nagpasimula. Mabasin sa bibig niya yan eh. Hindi niya daw anak siya ganito. Hindi daw anak ni Moises. Siya naman mismo nagsabi. Kaya alam ng lahat. Hindi ko mabaton nga sa akon niya ginbaling ang wala akong ginhimo nga sala. Pero may matibay bang basihan si Ana sa sinabi niya kay Emily? Taong 2011 nung nagkakilala sina Emily at Moises sa isang programa sa radyo sa Iloilo. Nag-on-air po yung asawa ko na naghahanap po siya ng textmate. Nakuha ko po yung number yan. Nagkamabutihan sila at makalipas lang ang isang buwan, agad silang nagpakasal. Biniyayaan ng mga anak na itinataguyod ni Moises sa pagtitinda ng balut. Hanggang sa ipinanganak ni Emily si Jane. May mga nagsabing malayo raw sa itsura ng kanyang mister. Kulay lang po talaga yung binabasihan nila. Si Moises, unti-unting naapektuhan sa mga pagdududa. Kapag naiinis ka sa akin, lagi mo na-open na hindi mo anak yung anak ko. Sige po paniwalaan mo, gusto mo paniwalaan. Tapos tahimik lang siya, hindi po siya sumasagot. Masakit po yung galing mismo sa asawa mo, yung panghihinala. Hinala ni Emily, ginamit ng mga nagpapakalat ng chismis sa kanya ang kanyang nakaraan. May anak na kasi siya, bago pa man sila nagkakilala ni Moises. Panganay ko po ay anak ko po sa una ko pong asawa. Buntis po ako, mga 8 months na po yun. Pag-uwi ko galing sa trabaho, wala na po siya. Tingin ni na Emily, isa raw sa pinaghihinalaang di umano, tunay na ama ni Jane, ang dati niyang textmate at ex na itago natin sa pangalang Mark. Kahit daw kasi sila na noon ni Moises, nagkita pa raw sila ni Mark. Pumunta po ako doon para sa birthday ng kaibigan ko, hindi po para sa kanya. Nabago po kami nagkita ng sinasabi nilang ex ko, 3 buwan na po akong buntis. Pakiusap ni Emily, patahimikin na raw si Mark, lalo't ilang taon na raw itong patay. Pag-aamin din naman ni Emily, may mga kachat daw siya na afam o foreigner. Hindi kita papalitan, dadagdagan kita. Pabiro lang po. Pag nag-aaway po kami, yun, paselos ko lang po sa kanya. Yun nga lang, ang mga marites, ayaw pa rin daw siyang tantanan. Kaya dito na siya humingi ng tulong sa aming programa. Hindi po ako malandi. Wala po akong kasiping na iba. Gusto ko pong mapa-DNA test para mapatunayan po sa buong mundo na hindi po ako nagsisinungaling. Nitong nakaraang linggo, sumalang sa tinatawag na DNA paternity test sina Moises at Jane. Anak nga ba talaga ni Moises si Jane? Kampante po ako, wala po akong kabang nararamdaman. Pero handa rin ba sila sa anumang magiging resulta? Nakabahan ako kasi kung mang negative,
Kaya sa mga chismosa doon sa bahay. Ang resulta ng DNA test natutuldok o baka lalo pang magpapaapoy sa mga pagdududa. At bigyan lang po kayo sa dibdib mo. Susunod na. Isang ina mula Oton sa Iloilo. Ayaw raw tantanan ng mga marites sa kanilang barangay. Ichinichismis na iba raw talaga ang ama ng kanyang anak na si Jane. Yung anak ko maputi, tapos yung asawa ko daw sobrang itim daw. Tahimik lang ako pero masakit sa dibdib ko. Kaya ang ina na si Emily humingi na ng tulong sa aming programa. Para matapos na po yung issue. Kampante po ako, wala po akong kabang nararamdaman. Nakabahan ako kasi kung mang negative, kaya sa mga chismosa doon sa bahay. At lumabas na nga ang resulta ng DNA test. Para gabayan ang mag-asawa sa pagproseso ng malalaman nilang resulta, sinamahan sila ng MSWD. Kung ano yung maging resulta, mag-negative ba yun or positive, andito po kami umulalay sa kanila. Sa pahintulot ng mag-asawa at sa koordinasyon ng DNA Testing Center, ang resulta ng DNA paternity test ni Moises at Jane, hawak ngayon ng kagawad ng kanilang barangay na siyang magsasabi sa kanila ng resulta. Ang resulta ng sinagawang DNA paternity test ni Moises at Jane ay 99.99%. Ibig sabihin, sina Moises at Jane tunay na mag-ama at biktima lang sila ng mga chismis ng mga marites. Sila ay tunay na mag-ama. Naiyak po ako kasi sa ganitong paraan lang pumalilinis yung pangalan ko. Sa kay tagal-tagal pong taon, narinig yung chismis na yan. Hindi ko na po kailangan isa-isa inipaliwanag sa kanila. Hindi ko na po kailangan mag-explain na kahit kailan hindi ko po niloko yung asawa ko. At bigat lang po kasi sa dibdib mo, husgahan ka na hindi man lang po nila narinig yung side mo. Dati naghihinala ako sa kanya. Masayang-masaya na rin ako po. Kaya napatunayan ko na tapat yung asawa ko sa akin, na hindi niya ako niloloko. Wala akong pakialam kung magiging positive or negative kasi hindi naman talaga yan yung main source ng away namin. Yung main source ng away namin is yung pag-uugali niya. Yung mga marites, kumbaga, na naggumagawa ng mga fake news o hindi tamang impormasyon, pwede yan silang makasuhan ng defamation or slander. Depende sa konteksto, pwede din silang kasuhan ng child abuse doon sa ginawa nilang mali at mapanakit na paninira. Madalas ginagawang biro-biro sa ilang mga bata na baka iba ang kanilang tunay na ina o ama. Tigilan na po natin ito dahil nakakaapekto ito sa mga bata. At ang the best na pangontra sa mga marites, 99.9999% DNA test. Isang dosenang magkakapatid sa Batangas, kailangang paghati-hatian ang ipinamana sa kanila ng yumao nilang ina na lupa. Paano? Bingo! Sa letrang B, binalot ng kaba ang magkakamag-anak na ito na intense na naglalaro ng bingo. Sa letter N, sa bingo kasi nakasalalay kung kani-kanino mapupunta ang halos kalahating ektaryang lupa na pamana ng kanilang ina. Sino kaya sa kanila ang bibingo?
ang mga nagbibingo sa video. Mga tiga San Juan sa Batangas. Si Crisanto at ang kanyang 11 kapatid. Kwento ni Crisanto, nung namatay raw ang kanilang inang si Nicanora nito lang nakaraang taon, wala raw itong naiwang last will and testament. Kaya palaisipan sa 12 magkakapatid kung kanino mapupunta ang lupang nakapangalan sa kanilang ina. Dati, sabi ibebenta ay wala namang bibilit, wala namang titulo. Ano sakali, kailangan may titulo muna. Dito na nagka-bright idea ang panganay na si Crisanto na idaan ang lahat sa paborito nilang laro, ang BINGO Bingo! Kaya yung nagkakaipon-ipon, kunyari yung may lamay, nagagawa nila yon. Paminsan-minsan naman nagyayaya ka nung, bingo tayo. Hindi naman kami kumontra sa kung anong sabihin ng panganay na lalaki, yun na lang ang susundin namin. Ang lupang up for grabs o mamanahin ng sino man sa mga magkakapatid. Ang 4,700 square meters na lupaing ito sa Barangay Talahiban First. 1940s nung naging tenant ng lupa ang kanilang Tatay Chodoro. Ginagawa ng may-ari ng lupa, pinapalawalan lahat yung gastos. Pag naaani na, babawasin muna yon yung binigay niyang pera. Tapos yung sobra, yun ang hahatiin nila. Tinaniman niya ito ng palay na siyang ipinantustos niya sa 13 nitong mga anak na 12 na lang ang natira ngayon dahil namatay ang isa. Ang misis ni Tatay Chodoro na si Nanay Nicanora naman, nagbebenta noon ng kakanin sa palengke. Lumalakad kami dyan sa palayan na yan, tapos may sunong pa kami bilao na yung ibinebenta namin sa palengke. Dahil sa pagsisikap ni Tatay Chodoro, makalipas ang 5 dekadang pagiging tenant o tagasaka, pinagkalooban ng lupa na kanyang sinasaka ng may-ari nito. Pagkakaintindi ko lang po kasi yung pag-tenant ka talaga at kailangan na ng may-ari yung lupang malaking yon, bibigyan talaga ng parte yung mga nag-aasikaso ng lupang yon. Tumangging magpa-interview ang pamilya ng original na may-ari ng lupa. Pero pagtitiyak nila, wala na raw silang balak pang bawiin ito. Basta sabi sa amin na daw yun eh. Malaking tulong sa amin yun. Papasalamat nga kami doon sa may-ari eh. Masaya, pinaghirapan ng tatay namin eh. Hindi na wala yung may pakinabang sa amin eh. Taong 2001, namatay si Tatay Chodoro dahil sa sakit sa tiyan. Nitong nakaraang taon naman, sumunod si Nanay Nicanora dahil sa katandaan. Ang panganay na si Crisanto napaisip kung ano ang gagawin sa naiwang ari-arian ng mga magulang. Wala akong alam na pag-ano eh. Pag sinabi kong itong iyo, magalit yung isa, ba't yan binigay mo sa kanya? Kaya nitong April 28, ilang araw matapos ang unang death anniversary ng kanilang Nanay Nicanora, nagtipon-tipo ng 12 magkakapatid para sa letter B! Magbingo! Hindi ko na kinalagin. Dahil namatay na rin ang pang-anim sa magkakapatid na si Virginia, ang anak nitong si Vernald ang naging kinatawan o representative nito. Tingnan, baka ito yung uno din. Siyempre, masaya din na kahit pa paano, kahit wala na siya, na-invite din kami doon. Pero teka, paano ba ang siste sa bingo? Paglilinaw ni Crisanto, ang lupa hindi mapupunta sa iisang tao lang. Sa halip, paghahati-hatian nilang 13, pati na ng pamilya ng namatay na si Virginia. Hating kapatid talaga. At ang paandar nilang pabingo para matukoy lang kung saang parte ng lupa ang mapupunta kanino. Literal na draw lots. Gumuhit ako sa papel, tapos nilagyan ko ng number. Naglagay lang ako ng 13 numero doon sa kalugan. Bawat isa may pagkakataon na bumunot ng isang bulilyo. Kung sinong bumunot, yun ang iyo, o kanya. O, kung bubunot akin, number 1, dito ang akin number 1. Kung ako naman ito ay number 10, di number 10 yung kanya. Si Crisanto, ang gusto, lot number 5. Pinagawa ko doon yung poso. Si Julie naman, kahit na anong parte ng lupa, carry raw.
Ang plano ko sana, papamana ko na lang din sa anak ko para may memory silang makuha sa akin. Okay, kain lang. Ang bunsong si Zosimo may planong mag-alaga ng hayop. Bala ko, alagaan na ng kambing yun, tapos papadamihin. Kaya ang bet niya, yung lote na may mababang numero. Dahil pag 6 to 13, pag umulan, inaabot na ng baha yung lupa. Hindi kinaya ng sapa ang tubig. Pero kaagaw ni Zosimo rito. Akin to, akin. Akin. Ang pamangkin niyang si Vernald. Ang gusto ko kasi talaga doon, yung 1 to 5 na yon. Kasi pag dumating talaga yung time na naulan, talagang kahit pag may halaman ka doon, babahayan talaga. Si Vernald, nag-practice pa raw bago magbunutan. Nung una, nagtatry ako. Nabubunot ko noon, 10, 9, 11, ganon. Sabi ko, hindi na lang muna ako bubunot. Pero si Crisanto, may pakiusap. Hiningi ko na sa kanila yung portion na yon. Number 5, hiningi ko sa kanila. Binigay naman nila. Hindi ako kasali sa bunutan. Dahil siya naman ang aming kuya, sumang-ayon na kami sa gusto niya kasi siya naman yung nakakatanda eh. At nagsimula na nga ang kanilang laro. Si Julie ang nabunot. Lot number 6. Tuwan-tuwa lang din ako. Ang sa akin lang, basta mayroong ipinamana yung nanay ko, kahit ano yung mabunot ko, okay lang. Nung si Zosimo na ang bubunot, Nalog ko ng kinalog na gayaw, dinubli-dubli kong kalog. Sige, para makuha yung number 1. Number 10 yung nabunot ko. Isa bahaan eh. Napakamatang ulo ko, binabaha eh. Okay lang din. Hindi naman masyadong mababa kung bumahaman loon. Hanggang tuhod lang. si Vernald naman, malakas pa ang laban para sa gusto niyang lote. Kaya ako'y napapalakpak doon kasi natitira na lang doon 7, 1, 2, 3. Tapos yung 7, nabunot pa nung isa kong tita. Tatlo na lang. Yun na nga lang matataas na yung natitira. 3, 2, 1. Tingnan, baka ito yung ulo din. At nung siya na ang bumunot, ang nakuha niya, number 3. Ay, masaya po talaga. Kahit hindi man ganun kalaki yung lupa. Iba eh, kaya mapapalakpak ka talaga dun eh. Ang nakakuha naman ng pinag-aagawang lot number 1, si Bayong. Masayang nabunot namin yung kauna-unahan na sadyang siguro yun ang binigay sa amin ng aming magulang. Plano ngayon ng magkakapatid na asikasuhin ang titulo ng lupa para formal nang maipangalan sa kanila ang nabunot nilang parte nito. Yung legal na paraan ng paghahati-hati ng mga heirs o yung tagapagmana dun sa mga properties ay depende sa kung ano ang mapagkakasunduan nila. Basta meron silang pagkakasundo na ito ang mapupunta kanino, yun ay magiging valid. Yung ginawang draw lots sa video, ito naman ay legal. Basta nagkasundo yung mga heirs, yung mga tagapagmana at yung pinagkasunduan nila ay nilagay nila sa papel, no, at pinirmahan nila ni notaryo. Isa ng akin eh. Papasalamat ako dahil nagkakasundo-sundo kami. Kahit sa paghati-hatian ng lupa eh, sa Bingo Dinaan. Salamat din kay Inay. Di rin naman namin akalain na magkakaroon kami ng kabahagi din lupa. Kaya malaking bagay po yun. Tignan mo nga naman kung ang ibang mga pamilya, paboritong laro ang agawan ng lupa. Sa letter N! Ang pamilya Javier, ibahin nyo. Pabingo-bingo lang. Ang motto kasi nila, the family that plays together stays together. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.